i-click nyo yung send para makita nyo yung magiging output ng inyong mga sticker. So recall dito, ito magiging ganyan, kulay white background, kulay white background. So ito kulay itim, medyo may offset tayo para hindi sumabla yung cut. Dito kulay puti, okay lang kahit walang offset. Ayan, goods na. Lahat nakakulay blue. Tapos kapag ka magka-cut kayo, no, kailangan dito sa line. Tapos i-check nyo lang kung ano yung ika-cut nyo. So mag-proceed na tayo sa printing. Piprint na natin to, ready to print na. Wala na tayong iba pang gagawin dito. So i-ready nyo na yung mga printer nyo. Syempre kapag ka pigment ink, pag magpiprint kayo dyan, kailangan mag-clean head muna kayo dyan at i-check nyo yung nozzle ninyo para make sure na kumpleto yung mga linya. So mag-head clean muna tayo. Habang nag-head clean nga pala tayo, no, ni-invite ko kayo na mag-follow sa Facebook page natin at kung gusto nyong sumali sa group natin, sumali lang kayo doon. Pwede kayong magtanong, pwede nyo akong i-PM. Kahit hindi ko kayo customer, nagre-reply ako. Ayun lang. Kung gusto nyo mag-share ng mga idea doon sa group natin. So, antayin muna nating matapos tong head clean. So, once na natapos na yung pag-head clean niyo, i-print nyo yung nozzle check pattern. Huwag kayong mag-print ng inyong mga sticker kapag ka hindi kompleto yung inyong mga nozzle or yung mga linya-linya doon. Kasi papangit yung output ng mga sticker ninyo. So far, okay naman yung ating nozzle check at nakapag-head clean na rin tayo. Ready to print na. So, ang gamit ko nga pala na media or kung anong vinyl sticker yung gamit ko ay iTech matte. So kasi kapag ka glossy, kahit anong glossy na sticker, merong issue kapag ka glossy na vinyl sticker plus pigment ink. Kahit anong pigment ink basta glossy, medyo sumasablay talaga yung printout. So ako ginagamit ko itong pinakamaganda, iTech. Sa pagpili ng vinyl sticker, no, mas mahal, mas maganda. Kahit sa ang ano namang mga bagay, no, mas mahal, mas maganda. Pero make sure lang na bibilihin nyo kung mahal talaga yung product, dapat mismong brand seller or yung mismong distributor. Huwag kayong magpapabudol sa mga nagbebenta ng mahal kasi inuutulan kayo niyan. Kung alam nyo yung printing shop na vlog, medyo overpriced talaga yung kanyang mga binibenta. Pero kung supporters talaga kayo nila, edi doon kayo bumili. Pero kung mautak ka, wais ka, bumili ka mismo sa distributor para hindi ka magoyo. Dito maraming nagkakamali, no? Sa mga vinyl sticker, marami nagkakamali dito. Hindi nila kayang i-identify kung ano yung harap, kung ano yung likod. Ang tatandaan nyo, para makita nyo yung talagang harap, eto, no, may kita nyo dito, meron siyang konting puwang or meron siyang konting guidelines para madali nyo siyang mabalatan. Ayun, no, at titignan nyo, puting-puti talaga yung pinaka-printable na part. Ayan, no, yung coat niya talagang maganda. At saka yung likod naman, magkakamali talaga kayo dyan. Eto, no, medyo matigas yung likod niya ng konti. Ito yung back niya. Eto, no, kung titignan nyo dito, wala siyang parang palatandaan na pwede nyo siyang tuklapin. Dito sa printable side, meron siyang palatandaan na pwede nyo siyang tuklapin. Ayan, no. So, yung mga vinyl sticker, medyo hindi yan perfecto. Minsan, sablay yung cut niya, hindi siya pantay. Doon talaga nagkaka-error. Ayun yung nagiging dahilan para hindi magpantay yung inyong mga cut. So, dito kapag ilalapat nyo, make sure na saktong-sakto para hindi gumagalaw kapag nagpiprint na. Ayan, so far okay na yan. At saka sa paglalagay or pagpiprint, kailangan isa-isa lang yung ilalagay nyo, no? Para talagang maganda yung pagkakapid. Kasi yung iba nagmamadali kaya sumasablay kasi sinasabay-sabay nila lahat. So ayun, magprint na tayo, isa-isa lang, tandaan nyo. At ayun nga, na-ready na natin yung vinyl sticker doon. Itinuro ko na rin sa inyo kung ano yung printable part at hindi printable. Kailangan nyo lang tandaan kung saan yung may palatandaan na pwedeng tuklapin, no? May kita nyo naman yon, basta puting-puti yung printable at yung hindi printable ay medyo may pagka ano siya, dirty white. Huwag kayong magpiprint dun sa part na yon, masasayang lang. So print nyo na to, Control P. Dito wala na tayong babaguhin dahil nung umpisa pa lang ay nabago na natin. So nakita nyo naman, etong ginawa nating mga samples ay talagang hindi naman mahirap palabasin etong mga kulay na to dito sa pigment ink. Ang mahirap lang naman palabasin talaga dito sa pigment ink yung mga kulay na gray, yung mga solid na ube. Ayun, no. So print na natin to. Para sa akin,
goods na tong settings natin. So kung makikita nyo dito, medyo meron siyang etong cyan or medyo pagka blue. Pwede nyong dagdagan yung blue part. Eto no, pwede nyong dagdagan yung blue, etong cyan. Pwede nyo siyang dagdagan ng 5 or pwede nyo siyang i-stay lang ng 0. Yung magenta lang yung inyong dagdagan. Pero gaya nga na sinabi ko, okay na tong settings na to para dito sa mga output na to, no? Etong mga logo na yan. So okay lang, tapos print. So yung lumabas na ganito, no? Indication lang to na kailangan yung inyong mga printer ay lagi nyong lalagyan ng mga ink. Huwag nyo siyang pababayaan na medyo kukunti na yung kanyang ink. Dapat laging medyo puno para hindi nakakahigop ng hangin. So yun lang, ito close nyo lang to at antayin lang natin na mag-print. Sa mga magtatanong, no, ang gamit ko pala na ink ay Hansol Pigment Ink, straight Hansol Pigment Ink, at yung black na gamit ko ay version 2. Ang printer ko naman ay L805. Etong L805, napakagandang printer neto, lalong-lalo na sa pagpiprint ng mga picture. Kaya ito talaga yung pinaka the best sa mga sticker printing. Sobrang ganda nito, kayang-kaya niya yung mga makakapal, yung 300 GSM na mga photo paper. So antayin lang natin itong matapos, tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung next step natin. So tapos na nating i-print yung ating mga logos dito sa vinyl sticker printable natin na iTech Matte. So makikita nyo, no, goods na goods yung kanyang output. So ang next procedure natin dito, syempre ilalaminate natin, pero kailangan ilaminate nyo siya kinabukasan. Meron tayong tinatawag dito na curing time. Kung talagang nagmamadali kayo, pwede nyo siyang bloweran ng hindi naman ganun kainit, yung saktong init lang, kasi kapag sobrang init yung pinang-blower nyo dito, eto ay matutupi or mag-shrink yung vinyl sticker nyo, kasi itong vinyl sticker ay para siyang plastic. So kung talagang nagmamadali kayo, medyo blower lang ng hindi ganun kainit, yung tamang layo lang, tapos medyo ipahinga nyo pa rin siya kahit mga 1 oras, or kung talagang wala kayong blower, pwede nyo siyang ipahinga ng mga 3 hours. Pero ako, ang ginagawa ko talaga, buong araw ko siya pinapahinga or kinukure, mga 1 araw or 12 hours. Kasi kung hindi nyo siya i-cure, ang mangyayari sa inyo mga vinyl sticker, ganito ang magiging output. So etong nakikita nyo dito na vinyl sticker natin, hindi ko kinure etong sticker na to. Pagka print ko sa kanya, nilaminate ko agad siya at kinat. So makalipas ng ilang araw or linggo or buwan, kung ilang kung gaano kayo katagal mamalasin, aangat na yung inyong mga laminate dyan. Eto, kagaya na ito. Ayan, ganyan. Umaangat siya kapag hindi nyo kinure ng maigi. Ganito. So, wag kayong magra-rush ng mga sticker para hindi maging ganito yung matatanggal yung kanyang laminate. Ayun, no, dumidikit sa laminate yung inyong output. Ayan, no. So sana nagets nyo, no? Kaya kailangan meron talaga kayong curing time, 'di ba? Ganyan siya. Kapag hindi masyado maku-cure, as times goes by, matatanggal or aangat yung kanyang laminate. So ayun yung kagandahan ng may curing time. Talagang hindi siya magiging ganito. Okay? So dahil practice lang tong video natin, at least itinuro ko sa inyo yung curing time, 12 hours or over 1 day. So yun nga, dahil etong video natin ay practice lang, ilalaminate ko na maya maya yung ating sticker. So ituturo ko din sa inyo kung ano yung magandang laminating film.